How can you protect your marriage from the threat of the chatroom? Maari mong proteksyonan ang iyong pag-aasawa sa tukso ng internet, ng chatroom, kung gagawin mo ang mga sumusunod. First, be there for your spouse. Maraming may mga asawa, sa chatroom sila bumabaling kasi nga, marami silang nakikilala mga bagong tao. Doon nila nakikita ang kanilang bagong lover, kalaguyo. Mag-type ka lang, mag-start ng conversation at merong taong sasagot sa iyo, makikinig sa mga problema mo. Kaya, kung wala kang time sa asawa mo, lagi kang busy sa trabaho mo at puro ka barkada, you're asking for trouble. Ang asawa mo, maghanap yan ng taong makikinig sa kanya at daramay sa kanya looking for intimacy. Kung ayaw mong mangyari ito, spend time with your spouse, makinig ka sa kanya, show attention at ibigay mo ang pangangailangan niya upang di na siya maghanap ng iba. Remember, kaibigan, nasisira lang ang relasyon ng isang mag-asawa kung hindi sila nag-i-invest ng panahon, ng oras sa bawat isa. They grow apart at lumalayo ang loob nila sa isa't isa. Protect your marriage from the lure of the internet. Number 2, fulfill each other's needs. Kasi ang chatroom punong-puno ito ng mga inosenteng pakikipag-usap sa taong hindi mo naman kakilala but in the long run, nagiging sex chatting or cybersex. Doon nagsisimula yung tinatawag na sexual fantasies, pag-share ng mga bagay na hindi naman naibibigay ng kanilang asawa. Sa isang pindot lang ng iyong daliri, mapapasok mo na ang mundo ng pornografiya na nauuwi sa addiction at sexual fantasies na nagiging sanhi ng pagkawasak ng pag-aasawa. Sadly, marami ng mga kalalakihan at mga kababaihang may asawa na binabalikan nila ang kanilang mga exes kung hindi naman nakakatagpo sila ng ibang tao na nakikinig sa kanila. Mga simpleng kumustahan, mga simpleng kwentuhan na uuwi sa mga sexual fantasies, na uuwi sa pornografiya, addiction, na uuwi sa tinatawag nating cybersex, sexual fantasies. Paano mo maiiwasan na mangyari ito sa inyong mag-asawa? You can do the following things para maingatan ang relasyon ninyong mag-asawa. First, be there for your spouse. Kailangan kasi lagi kang andun sa asawa mo. Kailangang ibigay mo ang pangangailangan ng asawa mo. Marami mga may asawa, they neglect the relationship. Pinapabayaan nila ang kanilang mga asawa. Marami pa silang panahon sa barkada. Kaya ang nangyayari, marami mga misis o mister, bumabaling sila sa chatroom. Kung sila nakakatagpo ng taong willing makinig sa kanila, na makakaunawa sa kanila, na magpupuno sa mga bagay na hindi naman nila makuha sa kanilang mga asawa. Remember, kaibigan, nasisira lang ang relasyon ng mag-asawa kapag hindi sila nag-i-invest ng panahon at oras sa isa't isa. They grow apart at lumalayo ang loob nila sa isa't isa. So be there for your spouse. Number 2, fulfill each other's needs. Fulfill your spouse's needs. Ibigay mo anuman ang pangangailangan ng asawa mo upang hindi na siya pumunta at maghanap ng iba sa chatroom. Next, communicate with your spouse. Ang komunikasyon ay isang napaka-importanteng bagay na kailangan ninyong mag-asawa. Communicate with your spouse. Be open and be honest with each other. Maging bukas ka sa asawa mo. At tanungin mo ang asawa mo, "Asawa, how can I help you today? Okay ka lang ba? May problema ka ba? May bagabag ka ba? May inaalala ka ba?" Kasi minsan iniisip natin na dahil kasama natin palagi ang ating asawa, okay lang sila. We need to investigate and we need to be willing na makinig sa kanila. Next, you need to take a break from the internet. Put boundaries sa mga website na binibisita mo. Be accountable. Maging tapat ka sa asawa mo kung gusto mo talagang iligtas ang relasyon ninyong mag-asawa. And also, mga lalaki o mga babae, don't lock your profile sa social media or have secret conversation with someone. Kasi kapag ginawa mo to, alam ng asawa mo na meron kang tinatago sa kanya. Be honest with your spouse. Next one, you need to embrace your marriage. Hindi naman puro palagi excitement ang married life nyo. It's about your commitment sa iyong asawa. Darating ang panahon na
Habang tumatagal kayong mag-asawa, wala ka nang mararamdaman na excitement. Hindi ka na ma-excite kapag nakikita mo ang asawa mo. Hindi nakakaba ang puso mo, hindi ka na mamumula ang mukha, hindi ka na mabablush. Kasi nga, nawala ng excitement ng inyong pag-aasawa. But I want to tell you, kaibigan, ang pag-aasawa, minsan, kadalasan, mawawala ang excitement nito. Pero it's about your commitment to your spouse. Maging committed ka sa asawa mo. Tumaba man ang asawa mo, pumayat man siya, mangulbot man ang mukha niya, pumuti man ang kanyang buhok, lumaki man ang baywang niya. Look past that imperfections. Revive your love. Go out, date your spouse, travel, and do something crazy para ma-enjoy nyo ulit ang isa't isa. Eat dinner together, play together, find something that you both like and enjoy. Kapag ginawa niyo itong mag-asawa, muling babalik ang sigla ng inyong pag-aasawa. Lastly, seek help. Kung talagang addicted na ang asawa mo sa internet, it is time to seek help para matulungan ang iyong asawa. Get some counseling, support your spouse, and pray for your spouse. You need to include God in your relationship. You need to pray and ask God to protect you, to cover you with His presence. Dapat ang Diyos ang sentro, gawin mong sentro ng inyong pag-aasawa. Kasi kapag andyan ang Diyos, anumang bagyo, anumang pagsubok ang pagdaanan ninyong mag-asawa, hindi agad kayo mabubuwal, hindi agad kayo masisira. Gawin niyong angkla ang Diyos, gawin niyo siyang pandikit ng inyong samahan at makikita mo magtatagumpay ang relasyon niyong mag-asawa.